Okay guys, ayan na. So ito na agad yung inaabangan nyo sa akin. So ayan kung paano tayo mag-divide ng fraction. So ayan guys, kasi ngayon ay ito na yung pinag-aaralan namin ngayong week 9. So ayan guys, kasi bukas ay may pasok pa rin kami bukas. Ayan. So kaso sabi sa amin ni teacher, tapos na namin to pag-aralin. Ayan. So ang pag-aaralan naman namin sa week 10 yung tungkol naman sa place value ng decimal point. So ayan guys. So ayun naman yung pag-aaralan namin ngayong week 10. So ngayon ay tapos na namin to pag-aralan. So itatry na lang natin to sa video. So ang sabi dito, find the quotient and simplest form by cancellation. So ayan, kasi ito na yung pinag-aaralan namin sa pang grade 5. So ito ay pang grade 5 to guys. Ayan, pang grade 5 yan. So paano tayo mag-divide ng fraction? So ayan, sa isa kong video, diba, kung paano tayo mag-estimate ng area. So ngayon sa isa kong video na to ay paano naman mag-divide ng fraction. So ayan guys. So mag-start na muna tayo sa number 1. So ayan guys, so itingnan nyo ako kung paano ako mag-divide ng fraction. So may 3 steps siya. So merong keep, change, tapos flip. So ayan, so meron siyang ganun sa division of fraction. Kasi nung week 4 pa lang kami, ang pinag-aaralan pa lang namin yung multiplication of fraction. So ayun yung pinakita ko sa inyo nung nag-estimate area tayo, yung nag-solve tayo. So ngayon ay ito na yung division of fraction. So ngayon ay magsimula na tayo sa number 1. So ganito lang mag-divide ng fraction. So meron tayo ditong 3 feet divided by 2, 6. So ayan, so ang gagawin na muna natin kung ano yung keep. So yung 3 feet natin, so ang ibig sabihin ng keep, so ibaba mo lang yung 3 feet, kopyahin mo muna yung 3 feet. Hindi pala, kopyahin lang pala yung 3 feet. So ayan, kopyahin mo yung 3 feet at saka ibaba mo yung 3 feet. Tingnan nyo ako, wait lang, hindi pa nakita. Ayan, nakopya ko pa yung numerator na 3. Ayan. So at saka kopyahin lang natin yung 3 feet. Ibaba natin, kopyahin natin yung 3 feet. So pagkatapos nyan guys, sa itong division symbols natin ay i-change natin siya sa multiplication. So yung division natin ay magiging multiplication, kaya nagpalit tayo. Ayan, nagpalit tayo guys. So papalitan natin to ng multiplication, itong division. So pagkatapos nyan ay itong isang fraction naman natin, 2, 6. So ang gagawin natin sa kanilang natin yan ay i-flip natin sila. So ayan, i-flip natin, babaliktarin natin sila. So ayan, so yung 6 natin ay magiging numerator siya, tapos yung 2 natin ay magiging denominator. So ito yung flip, papakita ko sa inyo. 6 half, magiging 6 half siya. So ayan, magiging 6 half. So yung natin, yung 2, 6 natin ay naging 6 half kasi nag-flip tayo. Binaliktaran natin yung 2, 6, naging 6 half siya. So ang gagawin natin ay meron pa tayong cancellation dito. Meron pa tayong cancellation kasi ang sabi dito simplest form and by cancellation, nabasa natin kagadina. So meron ba tayong ika-cancel sa 3 at saka 2? Wala. Meron ba tayong ika-cancel sa 5 at saka 6? Wala pa rin, kasi wala silang common factor, kasi naka-simplify na sila. So ayan, so ang common factor na lang nila ay 1. Kaya mag-multiply na tayo. Ayan, mag-multiply na tayo. Ibaba na lang muna natin sa natin yung equal. So i-multiply muna natin yung denominator. So 3 i-multiply natin sa 6, 18. Ayan, fraction bar. So yung denominator naman, so 5 i-multiply natin sa 2.
So ang magiging sagot ay 10. So ayan na guys, so 18, 10. So ang ating 18 and 10 ay naging improper fraction sila. So mas malaki yung numerator natin, tapos ang denominator natin ay maliit. So improper fraction yan guys. So ang gagawin natin ay i-change natin siya sa mixed number. So ayan guys, so ang kailangan lang natin gagawin dito, kaya naging improper fraction, paano natin to i-change sa mixed number. So magdi-divide lang tayo. So i-divide lang natin dito yung 18 at saka 10. So ilang 10 ang mayroon sa 18? So ayan, ilang 10 ang mayroon sa 18? Isa lang. So ayan, isa lang. Yan. Isulat natin yung 8. Ayan, so ito na yung 1 and 8 10. So try nga natin i-multiply yung yung denominator, tapos yung whole number, tsaka i-add natin sa numerator. So 10 i-multiply muna natin sa 1, 10 pa rin. So i-add natin sa 8, 18. So pero hindi siya hindi siya naka-simplify kasi 8 10. So ayan, 8 10. So ang gagawin natin, kung ano yung common factor ng 8 at saka 10, ang common factor niya ay ay 2. So ayan, ang common factor ng 8 at saka 10 ay 2. So ayan, so i-divide natin yan sa 2. Ayan, i-divide natin sa 2. So kopyahin natin yung whole number. Ayan, so 8 i-divide natin sa 2. So ilang 2 ang meron sa 8? 4. So 10 i-divide sa 2, 5. Ito na ang final answer natin. So 1 and 4/5. So ayan. So ganun lang mag-divide ng fraction. So ayan guys, ganun lang. Okay, next, number 2. Meron tayo dito sa number 2 na 1/3 divided by 5/6. So ayan, so ganun ulit yung gagawin natin katulad sa number 1. Keep, switch, keep, change, flip. So ayan, so ganun yung gagawin natin ulit. So yung 1/3, kopyahin lang natin yan. Kopyahin natin. Tapos ang division symbols natin ay ipapalit natin ng multiplication. So pagkatapos itong 5, 6 ay i-flip natin siya. So babaliktarin natin sila. So magiging 6 feet. Ayan, 6 feet. So meron ba tayong ika-cancel dito sa 1/3 at saka 6 feet? Meron ba? So tingnan natin. So yung 1 at saka 5 ba ay ika-cancel natin? Meron ba silang common factor? Pwede ba sila i-simplify? Wala. So ayan, wala, kaya nakasimplify sila. So itong 3 at saka 6 kaya, so ika-cancel natin tong 3 at saka 6. Ika-cancel natin, kaya meron silang common factor. Ang common factor ng 3 at saka 6 ay 3. So ayan, kaya i-cancel natin tong 3 at saka 6. So i-divide natin yung 3 sa 3, 1. I-divide natin yung 6 sa 3, 2. Ayan, kaya nag-cancel tayo. Okay, so na-cancel na natin yung 3 at saka 6. So ngayon ay mag-multiply na tayo. So wag na natin isama yung 6. So i-multiply lang natin yung 1 at saka 2 kasi na-cancel na natin yung 6. At saka itong nasa baba 3. So i-multiply na lang natin yung 1 at saka 5. So 1 i-multiply natin sa 2, 2. So yung 1 i-multiply natin sa 5, 5. So ito na yung answer natin. So nakasimplify ba yan o hindi pala na ba? Nakasimplify na ba yan o hindi? Nakasimplify na yan. Kaya ayan na yung final answer natin, 2 feet. So ayan, so 1/3 divided by 5, 6. Ang magiging sagot ay 2 feet. So ayan, so next, number 3. Okay, number 3. So ayan na guys. So meron na tayo ditong whole number. So ayan, so paano naman tayo mag-divide ng fraction na mayroong whole number?
So ganito lang yan guys. So ayan, ganito. So ang gagawin natin dito sa whole number, so maglagay tayo ng 1. So ang denominator niya ay 1. So ayan, kaya dahil yung 4 niya ay aatiin sa 1, ay 4 pa rin ang sagot. So ayun na yung whole number niya, kaya ang denominator na muna niya ay 1. So kopyahin natin yung 4 ones. At saka ito ay ipalit natin ng multiplication. Tapos itong 1/2 ay i-flip natin, baliktarin natin, ay magiging 2 ones. So meron ba tayong i-cancel sa 4 at saka 1 at saka 1 at saka 2? Wala. Kasi ang common factor lang nila ay 1. So magiging 4 and 1 at saka 1 and 2 pa rin sila. So hindi na tayo magka-cancel. So magmo-multiply na tayo. So tara. So yung numerator natin, yung 4 i-multiply sa 2, 8. Tapos ang denominator natin, yung 1 i-multiply sa 1, 1. So ayan, so yung natin, yung answer natin ay naging 8 ones. So anong gagawin natin sa 8 at saka 1? So i-cancel na natin yung natin, yung denominator natin na 1. So ang natitira dito ay yung numerator, yung 8, yung whole number. So ito na yung answer natin ngayon. So ito na yung final answer natin ngayon, 8. So ayan, kaya na-cancel natin dito yung denominator na 1, kaya naging 8 1 siya. So yung 1 ay kinancel na natin, yung denominator na 1 ay ang natira ditong numerator ay 8. Tsaka ito na rin yung natin ngayon, whole number. So ayan, 8. Kaya kaya pag yung 8 hinati sa 1 ay magiging 8 siya. So whole number na yan. So ito yung answer natin, whole number 8. So next, number 4. Okay, number 4 tayo. So meron na naman tayo ditong whole number na 6. So ayan, so 6 divided by 4 eighths. So ayan. So ganun naman ulit yung gagawin natin, katulad sa number 3. So yung 6 ay magiging 6 ones kasi tayo sa denominator. So nilagyan natin ng 1. Kaya ito yung whole number. So pag 6 divided by 1, 6. So yun na yung whole number. Kaya ito ay naglagay tayo ng 1 sa baba, yung denominator. Tsaka natin yan kopyahin. Yan. Tsaka ito ay ipalit natin ng multiplication. At tsaka ito ay flip natin, magiging 8, 4. Yan. So meron ba tayong ika-cancel sa 6 once, tapos 8 at tsaka 4? Meron, kasi ito meron tayong ka-cancel. So itong 6 at saka 4, ika-cancel natin sila. So itong 1 at saka 8 wag na, kasi wala naman silang common factor. So ang merong common factor dito ay yung 6 at saka 4. So ano yung common factor ng 6 at saka 4? 2. So ayan, so yung 6 is cancel natin, yung 4 ay i-cancel natin. So yung 4 i-divide natin sa 2, 2. Yung 6 i-divide natin sa 2, 3. So ayan, lagay tayo ng equal dito. Okay. So bawal na natin i-multiply yung 6 at saka 8 at saka yung denominator na 4. Ito na yung i-multiply natin. Ayan. So yung 3 i-multiply natin sa 8, 24. Fraction bar. So 1 i-multiply natin sa 2, 2. Ayan. So ayan na guys. So naging 24 halves. So improper fraction. So i-change natin siya sa mixed number. So ayan, i-change natin siya sa mixed number. So 24 halves. So i-divide lang natin yung 24 sa 2. So ilang 2 ang meron sa 24? Ilang 2 kaya ang meron sa 24? 12. So ayan, so hindi siya mixed number. Ito na yung natin ngayon, final answer natin, 12. Ayan, kasi dinivide natin yung 24 sa 2, naging 12 na siya. So naging whole number na siya. So hindi na siya fraction. So whole number na siya. So 12 na yung answer natin ngayon. So ito na yung final answer natin, 12 lang. So ayan. Kaya hindi naging mixed number,
naging whole number na lang to. So ito na yung final answer natin, 12. So ganun lang mag-divide ng fraction. So ayan. So next, last number, number 5. So ayan. Ayan na guys, meron na tayo ditong mixed number. Ayan, tsaka ito yung fraction natin. So 5 and 2/3 divided by 3/4. So ayan. Anong gagawin natin dito sa mixed number na to? So ang gagawin na muna natin sa kanila ay i-change natin sila sa improper fraction. Yan, so ikopyahin muna natin yung denominator na 3. So i-multiply natin yung 3 at saka 5, tsaka i-add natin sa numerator na 2. So 3 i-multiply natin sa 5, 15 plus 2, 17. So 17/3. So hindi pa rin natin i-change yan. So hindi pa rin natin i-flip. Ayan, kasi inano na muna natin tong mixed number natin. Change na muna natin siya sa improper fraction. So at saka na tayo mag keep, change, tapos flip. So kopyahin muna natin ulit yung natin, 17/3. Tapos itong division symbols ay i-change natin sa multiplication symbols. Tapos itong 3/4 ay i-flip natin, magiging 4/3. Ayan. So meron ba tayong ika-cancel dito sa 17/3 tapos 4/3? Meron ba tayong ika-cancel dyan? Wala. So ayan, wala tayong ika-cancel. So tuloy na tayo sa pagmo-multiply. So 17 i-multiply natin sa 4. Ilan? 68. Okay, 68. So fraction bar. So 3 i-multiply natin sa 3, 9. So ayan guys. So ayan yan. Yung 68 over 9 natin ay naging improper fraction ulit. So i-change ulit natin siya sa sa mixed number. So ayan. So i-divide natin yung 68 tsaka sa i-divide natin yung 68 sa 9. So 68 divided by 9. So ilang 9 ang meron sa 68. So ayan guys. So pag nahihirapan kayong mag-divide, so ganito yung gawin ninyo Ayan, divide. Ayan. Kaso mas malaki yung natin, yung divisor natin na 9. So pag dinivide kasi natin tong 6 at saka 9, wala. So kailangan talaga 68 divided by 9. So kung ilang 9 talaga ang meron sa 68. So pag nahihirapan kayo mag-divide, ay i-add lang natin yung natin, yung divisor natin. So ayan, i-add lang natin yung divisor natin hanggang makaabot tayo sa 68. So ganun yung ginawa natin kung paano tayo mag-identify yung natin, yung percentage natin nun. Ayan. So ganito lang, pag nahihirapan kayo mag-divide, ay add nyo lang yung 9 plus 9, 18 plus 9, 27 plus 9, 36 plus 9, 45 plus 9, 54 plus 9, 63. So umabot na tayo sa 63. So kasi hanggang 68 lang yun. Baka pag nag-add pa tayo ng 9 sa 63, so lampas na siya sa 68. So bibilangin na natin yung natin, yung nating 9. Na-add nating 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. 7 no, 7. So kopyahin lang natin yung natin, denominator natin. So ano yung remainder niya? Ano ang remainder? So i-add lang natin yung 63. So bago mag 68, ang magiging niya, ang magiging remainder niya ay 5. So ayan. So ito na yung final answer natin. So 7 and 5/9.
ganun lang mag-divide ng fraction. So ayan naman guys, so natuto naman kayo kung paano mag-divide ng fraction. So ayan guys, so kasi ngayon ang date na ngayon ay it's August 26 na, Wednesday. So kasi ngayon ay alas 12 na ng madaling araw. So kasi pag 12:30 tulog na daw kami. So ayan, so hanggang dito na muna yung ano natin ngayon, video natin. Umabot na tayong 20 minutes dito. Bye.